Tapos dyan sa pinakagitna guys, lagyan natin ng maliit na kahoy. Sa kabila, ganyan din. Okay. Wala na. Kuha na siya. Good morning mga ka-adventures. Sa episode na to, maghahanap tayo ng bahay ng mga langgam. At saka tuturuan ko kayo kung paano mag-trap ng emerald dab, yung manatad lupa. Kasi kadalasan yung mga video na nakikita natin is dun sa sa may mga badyang, sa mga puno ng kahoy, dun sila magta-trap. Sa atin naman, dito tayo magta-trap sa sa lupa. Kasi yung mga emerald dab, yung mga ibong yan ay mahilig kumakain ng mga ng mga dinadala ng mga langgam. Kagaya nitong gabi na to guys, is ito yung pinakadabis na pagkain nila, yung bunga nito. Isang uri ng gabi na napakakate. Tawag dito sa amin sa Bisaya is badyang. Mamumunga to ng pula. Isa to sa pinakapaboritong pagkain ng ng emerald dab na ibon. Pero mga bahay ng dito, ng mga langgam kagaya niyan. Yan. Kaso parang umalis na sila rito. Yun. Wala pa tayo nakikitang pinamahayan ng langgam. Ay maghahanap pa tayo dun sa kabila. Baka meron tayong makita. Medyo masukal na dito, makahoy na, pero pa tayong nakikitang pinamahayan ng ng langgam. Dalasan dito yan nakikita sa mga puno ng malaking kahoy. Wala talaga. Dito naman may nakikita tayong bahay ng anay. Yan maraming anay dyan. Yan. Tsaka yung butas na to is gawain to ng ibong tikarol or kingfisher, yung kulay blue na may malaking tuka. Ito yung paboritong pangingitlogan nila. Binubutas nila yan, tsaka dyan sila mangingitlog sila gamit yung napakatulis nilang tuka. Yun. So wala tayong nakitang bahay ng mga langgam. Kaya ituturo ko lang sa iyo kung paano gawin yung nakasanayan naming trap dati nung maliit pa lang ako. Butas yan. Ito yung mga gawain ko. Yung paggawa natin ngayon is totally ituturo ko lang sa iyo. Hindi tayo mga hunting. Okay, let's go. Hanap muna tayo ng mga malilit na kahoy. Kuha tayo ng mga malilit na kahoy guys. Ito yung gagawin natin. Kasi dito natin itusok sa lupa Kasi gagawa tayo ng mga dadaanan nila. Yun So ito kahoy. Tapos ito yung mga maliliit na tansi or nylon. Ito yung gagamitin natin na pinakasilo. Dito tayo gagawa. For example lang to guys na kasi yung mga ibon na yun mahihilig talaga yun mahihilig yun maglakad-lakad sa lupa. Kaya ang gagawin natin ay gagawa tayo ng harangan natin siya sa daan niya. Diyan tayo gagawa kasi doon siya mismo dadaan sa silo. Okay, let's go. Yung unang gawin natin, gagawa muna tayo ng trap. Kasi nga na yung kamay ko kasi medyo marumi yung kuko ko. Yun, bibilugan lang natin. Sana kita nyo sa camera. Kuha tayong silo Yan.
Tapos ilalak natin dito. Tak. Yan. Sana kita ha. Yan. Para hindi masyadong mahigpit yung tali. Pagkatapos tusok mo ganyan. Yan. Ganito na yung resulta niya. Okay. Yan. Yan. Dalawa lang putulin natin. Tapos itutusok natin sa lupa. Yan. 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 Yan yung pinaka ano niya. Yan. So para dito siya sa dadaan, lalagyan natin ng harang dito. Maraming kahoy. Okay. Lalagyan natin ng harang dito. Yan. Para dyan sa meron po sa gitna dadaan. Oops. Okay. Yan o. Yan. Sana kita nyo ha. Yan. For example no guys, pero effective to. Nung kabataan ko yan palagi kong ginagawa. Lalo na pag makikita ko yung ibon na palaging araw-araw dyan siya pupunta. Ayan. Dito na sa kabila. Yan natin. Trap lang to eh. Example lang to. Yan. Okay. Tapos lagyan natin mga dahon. Pak. Lagyan natin ang dahon. Yan. Yan. Para dyan mismo, dito mismo siya dadaan. Napaka-effective tong trap na ituturo ko sa inyo. Tapos dyan sa pinakagitna guys, lagyan natin ng maliit na kahoy. Kasi dito natin ipapatong yung nylon or yung silok dito. Tsaka itali natin dito sa taas. Hanap tayo ng mga kahoy na di na pa nabubunot, di madaling mabubunot. Yan. Yun dito sa gilid niya may isang ano dito maliliit na kahoy. Dito natin itatali yung pinakadulo. Tutorial lang to guys ha. Di naman tayo sa ngayon di naman tayo gumagawa ng ganito. Tagal ko nang di nagagawa yung mga ganitong gawain. Pero dati nung kabataan ko ganito palagi yung ginagawa ko, panghuli ng mga ibon. Balikan ko lang yung mga experience ko dati na di nagagawa ng mga kabataan ngayon. So yun, dito natin ilalagay sa pinakagitna. Ayan. Pinakagitna ha. Ihulog lang natin dito. Sana kita. Oops. Op. Ayan. Ayan. Ito na yung silo ha. Dito na sitin siya. Yan. Yun. Sana kita nyo guys. Yun. Diyan natin isisitap. Silo na to. Sana mapokus. Tingnan natin para mapokus. Yan. Diyan. Diyan sa dadaan. Kaya lagyan natin ng mga maliliit na kahoy dito sa gilid. Yan. Para dyan siya mismo dadaan sa gitna. Okay. Yan. Napakadaling
tingnan lang to guys, pero napaka effective talaga to. Dati pa ito yung ginagawa ko. Okay, so yun ang pinaka sit up niya. Saka dito yan, inisa natin para dyan talaga siya dadaan, diba? Ganyan yung itsura guys. Kahit saan siya magpunta talagang dyan siya dadaan. Kasi di naman natin pwede dito siya dadaan kasi lagyan natin ng mga harang. Yan o. Kahit sa kabila ganyan din. Okay. Oo. Dyan siya dadaan. Kahit dito dadaan yun sa taas yung ulo niya, mabibitag pa rin yung paan niya. Example natin ha, dadaan tayo dyan, tapos masasabit niya yan. Yan o. Yan. Wala na, kuha na siya. Okay. Yan o. Kita nyo ba? Yan o. Yun ang tansi. Sobrang liit yan, pero di kaya putulin niya ng ibon. Tapos na yan. Ganyan yung hitsura niya guys. Kasi yung ibon ganito lang kataas Hindi naman siya pwede tatalon dyan. Tsaka dito talaga siya dadaan kasi malinis. Linisan natin yan, gawa natin ng daanan. Kung galing siya doon sa baba or sa taas, dito siya dadaan. Kahit doon sa kabila, kung galing siya doon tapos dito siya lalabas, makukuha pa din natin siya. Kung dito naman siya dadaan, ganun pa rin. Kasi ganyan baliktaran yun o, diba? Kahit saan siya dadaan dyan, pwede siyang masiro dyan. Ito effective to sa mga ibong tikling at sa mga emerald dab na ibon, yung mga manatad, yung kalahi ng mga kalapate. So yun. Dito siya makadalaan kasi nilinisan natin dyan. Tapos may harang dyan. Dito rin may harang, hindi siya makadaan dyan. Dyan sa lulusot sa butas na yan, na akala niya walang presya dyan pero may silo pala. Dito napakalinis sa ilalim. Siguro may mga ibon din dito. Hindi kasi makita yung mga bahay ng langgam ngayon kasi napaka ulan dito sa amin. Halos gabi-gabi uulan. So yun muna yung tutorial natin. Effective to sa mga tikling na ibon. Basta dito dumadaan sa lupa, effective yan. Kahit sa daga pwede yan kasi, pero di talaga makuha yung daga dyan. O tutuusin natin, pwede siyang masilo dyan, pero kayang-kaya naman yung putulin yung silo na yan. Sa ibon effective yan. Emerald dab, tsaka yung tikling, kuhang-kuha niya dyan. Yan ang pinaka effective at pinakamadaling trap sa ibon. Yan. Sana may makuha kayong idea sa video na yan. So maraming salamat sa panonood. See you sa next video.